want everyone of you to shout, Jesus! Jesus! One more time, shout it out, Jesus! Jesus! One more time, Jesus! Jesus! Lord, thank you, Lord God. You have no equal, Lord God. You have no rival. There is no other name, Lord, that will be glorified in this place except the name of Jesus. Lord, sa umagang ito, salamat po. Pinaparangalan ka namin, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itinataas ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagmahal sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, tanggapin mo ang aming pasalamat, Panginoon, sapagkat karapat dapat ka sa lahat ng ito. Ikaw na namatay sa krus ng Kalbaryo, na nag-alay ng iyong buhay, ipinanganak sa isang sabsaban, 2,000 taon na nakakaraan. Ngayong umaga, pinaparangalan ka namin, pinupuri ka namin. Samahan mo kami, Panginoon Diyos, sa umagang ito, sa aming pakikinig ng mga salita. Aming sa itinataas sa iyong mga kapatid na nagkaroon ng karamdaman si Pastor Malu, Panginoon. We are praying for her, Lord God, na Lord, ang total and complete healing sa kanya masama pakiramdam, si Kuya Teng, and all of those other people right now, Lord God, na Panginoon, na dinapuan ng anumang karamdaman sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, Lord, we minister and we pray healing for every one of them. Lord, open our hearts and our minds this morning to everything that you're going to teach us. We honor you and thank you. In Jesus' name we pray. Every one of us would say, Amen and Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo. At bago po ako magsimula, pwedeng panoorin natin ang video ito. This is just the beginning. Amen. Praise God. Pinapalakpakan natin ang Panginoon this morning. Ayan. So, pwede po bang batiin naman natin ating katabi na magandang umaga sa iyo. Ayan. So, bali, ilang linggo na lang po, ilang araw na lang, Pasko na. Ang bilis, ano? Parang kailan lang tayo nag-celebrate ng Pasko. Ngayon, Pasko na naman. At ilang araw na lang, matatapos na po ang year 2023. Ilan po sa inyo nagpapasalamat? Nasama ko sabihin nyo, naku, salamat Lord, nakaraos ang year 2023. Ano po? At ilang linggo na lang, in 2 weeks time, we're going to welcome the year 2024. Amen? At alam po ba nyo, sa bawat pagpasok ng bagong taon, it promises a fresh start for every one of us. Lalong-lalo na po, tayo na pumalpak sa year 2023. Alam po nyo, merong bagong taon na papasok na kung saan we're going to have a chance to start all over again. Ano po? Ilan po sa inyo sa umagang ito that you are disappointed with yourself with 2023? Diba? Ang dami nating pagkukulang, ang dami nating gustong maganap, ang dami nating gustong mangyari, pero ang lahat po ng ito, matatapos na ang year 2023, hindi pa rin nagaganap. When the year 2023 started, ang dami ko pong gustong gawin, ang dami kong gustong ma-achieve. Sabi ko kay Lord, Lord, I want 2023 to be one of the best years of my life.
Ngayon po, 2 linggo na lang, ay parang nakikita ko, ang dami ko pang hindi na-accomplish sa lahat ng gusto kong gawin. Alam po nyo, sa year 2024, there will be a lot of challenges. Maraming challenges ang ating harapin sa year 2024. And we need a lot of changes. Ilan po sa inyo ang nagbabalak na maraming baguhin sa inyong mga buhay in the year 2024? Magsabi ng amen. Ayan. Ano po, I myself, I for one, ang sabi ko, dapat baguhin ko ito, dapat ang dami kong gustong baguhin sa buhay ko. And I believe for every one of us, as 2024, ano po, ayan, ay palapit ng palapit, talagang gusto nating baguhin ang maraming bagay sa ating mga buhay. Now this morning, I'll be speaking to you on the 4 major challenges that we have to overcome for a life change in the year 2024. I'll be discussing to you 4 na life change o 4 major challenges that we have to overcome for us to be able to have a life change in the year 2024. Naniniwala po ako na bubuti ang ating mga buhay sa year 2024 kung lahat ng ito ay ating mapapagtagumpayan. Ayon po sa survey ay marami pong mga Pilipino ngayon ang tumitingin sa year 2024 and they are saying that they hope and they know that 2024 will be a better year for every one of them. Alam naman po natin, dumaan po tayo sa pandemic, 2020, 2021, 2022, ngayon 2023, ngayon 2024 na. Di ba? So maraming naganap ng mga bagay na yun. And now, we would like to be able to recover all of those things and we are hoping that the year 2024 will be a better year for every one of us. Now, I believe if every one of us are going to take these challenges head on, at ito'y ating mapapagtagumpayan, I believe ang year 2024 mo ay mas magiging maganda. Ako po, kinlaim ko na po yun. Kinlaim ko na para sa akin, para sa ating church, para sa aking pamilya, na ang year 2024 will be a better year for me, my family, and our church. And I believe every one of us should be the same. So, sabi nga po dyan, next slide natin, sabi niya, take the 90 days challenge. Sabi niya, do more, give more, and bring more. So, meron po tayong gagawin na 90 days challenge which will run from January 7 to April 5, 2024, that I believe that this 90 days challenge will change our lives. Ito po ang magpapabago sa ating mga buhay for the year 2024. Now, pupunta na po kagad dito kasi medyo gusto kong ma-discuss ang lahat ng ito. So this morning, I'll be talking to you on the 4 major challenges we face in the year 2024. Ano ba yung mga 4 na malaking hamon that we are facing as Christians in the year 2024? And I believe every one of us, if we're going to be ready, kung tayo ay ready at ito ay ating gagawin, naniniwala po ako na bubuti ang ating mabuhay sa year 2024. Number 1, yan, the challenge to grow deeper. Unang-una, number 1, the challenge to grow deeper. The challenge of spiritual growth. Alam mo ba nyo, sa maraming mga Kristiyano ay very challenging ang spiritual growth. Ilan po sa inyo dito ang 20 years ng Christian or above? Let me see your hands. Ayan. Alam po yun. What about those siguro mga 10 years? 10 years ng Christian. Wala? What about those 5 years na kayong Christian? Ayan. 5 years siguro, 2020 na born again ka, 2020 o kaya 2019, something like that, 2018. What about those na at least 2 years ng Christian? Wala? Okay, what about those at least 1 year ng Christian? Between 1 month to 1 year. Ayan. So alam po nyo, tayo po lahat ay iba-iba yung ating estado ng ating pananampalataya o yung growth ng maturity natin as a Christian. Pero alam po niyo, ang malaking challenge na kinakaharap ng maraming mga Kristiyano is spiritual growth. Kasi
maraming mga Kristiyano, they are 20 years, 30 years, 40 years ng Christian, pero hanggang ngayon ay baby Christian pa rin. Ano po? Now, how many of you this morning consider yourself as a matured Christian? Magsabi ng amen. Sige, one more time, I'm going to ask the question, how many of you this morning consider yourself as a matured Christian? Magsabi ng amen. Okay, there are a few people, probably about 30%. Ano? For the rest, yung iba ay nag-iisip pa. Ano nga ba ako? Matured na nga ba ako o baby Christian pa rin hanggang ngayon? Mamaya po titingnan natin, ano? Makikita natin sa sarili natin saan ba tayo. Pero lahat naman po tayo ay dumaan sa pagiging baby Christian. Lahat naman tayo, dumaan po tayo sa immaturity. Okay, so the 90-day challenge is designed to help you develop certain lifestyle to help you grow in your Christian life. Ang 90-day challenge na ating gagawin, sabi nga, is designed to help you develop certain lifestyles to help you grow in your Christian life. Alam po nyo, the reason why many of us are not growing spiritually is because of our lifestyle. Ayan. Ang dahilan kung bakit maraming mga Christian 40 years, 30 years, 20 years ng Christian, pero hindi nagmamature is because of lifestyle. Now, because of that, we need a lifestyle change. So if we want to grow in the year 2024 spiritually, ay alam po nyo, kailangan po meron tayong gawin. May mga pagbabago na dapat gawin sa ating mga buhay. Kaya ang 90 days challenge sa ating gagawin, sabi dito, is designed to help you develop certain lifestyles to help you grow in your Christian life. Okay? Number one, sabi dito, to help you develop the lifestyle of daily Bible devotion. Lagi ko po itong ini-emphasize. Every Sunday as I preach, sa tuwing ako'y nagpipreach, I emphasize yung daily Bible devotion. Because the Word of God says, sabi niya, desire the sincere milk of the Word that you may grow thereby. The only way for a Christian to grow is by the Word of God. In other words, pagka hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagde-devotion in your daily life, I'm sorry to say na mahirap kang mag-grow into a mature Christian if you don't have time reading the Word of God. Ngayon po ako, matatapos na po ang year 2023. Nagpapasalamat kay Lord. Matatapos ko na ang buong Bible. So from Genesis up to the book of Revelations, I think 5 araw na lang nag-advance pa ako. Because that is my commitment. That is my commitment to God. Dati-rati po kahit na pastor ako, even though I am a pastor, sometimes I don't have a regular Bible devotion. Alam po nyo, kahit pastor ako, kumisan may mga panahon na hindi ko nabubuksan ng Biblia. Pero I commit myself. Sabi ko, Lord, year 2023, I commit myself to read the whole Bible from cover to cover. And I thank God, I was able to develop that lifestyle of devotion beginning January 1st, 2023. Eh po, marami pa akong gustong baguhin sa buhay ko. Now, just like every one of us probably, tayo po ay maaring sa church lang natin. Ngayon po kasi, alam nyo, ang panahon natin ngayon, digital Bible na. Nung kami po ay, bago ako sa pananampalataya, ay kami lahat, pagka nagpunta ng church, may bit-bit na Bible na malalaki. Alam po nyo, palakihan ng Bible noon. I remember, yung printed Bible ko, laki-laki. So every Sunday, I go to church, I bring my Bible. Pero yung mga Kristiyano ngayon, kita mo, wala nang dalang mga Bible. Di ba? Wala na silang mga printed Bibles. Ako po, marami po akong iba't ibang mga printed Bibles. Pero okay lang. Kung yung Bible mo, yan ay digital. Nasa cellphone mo, nasa tablet mo, nasa computer mo. That's okay for as long as you are reading it. Amen. For as long as you are reading it. Now, it's going to be impossible for a Christian to grow or mature in his Christian life if you don't have a daily Bible devotion.
Kaya nga po, sa ating 90 Days Challenge, tutulungan namin kayo na ma-develop yung pong lifestyle na yon kasi meron po kaming bibigay ng mga booklet sa inyo na meron tayong binabasang one chapter every day for a period of 90 days. Ayan. So yun ang commitment natin. Yun ang commitment natin. For a period of 90 days, magbabasa ka ng Bible mo Monday to Saturday, walang patid for a period of 90 days. After 90 days, alam po nyo, you begin to develop a lifestyle na you cannot go throughout the day without first reading the Word of God. Okay? So ang ating 90 Days Challenge will help you develop a lifestyle of daily Bible devotion, a lifestyle of prayer and fasting. Ikalawa po, na i-develop natin as a Christian for the year 2024 is prayer and fasting. Ayan. Alam po nyo, yung iba takot na takot sa fasting. Diba? Pastor, kapag ka nagpa-fasting ako, nahihilo ako. Totoo po yun. Sumasakit ang ulo ko. Totoo po yun. Because the first time that you're going to do it, talagang dahil sa gutom, sasakit ang ulo mo, manghihina ka. Pero alam po nyo, as you make it as your lifestyle, eventually your body adapts. Mag-a-adapt ang katawan mo. Eventually, prayer and fasting, hindi mo na pag-i-struggle yan. Okay. I remember nung pagkagaling ko ng Saudi, pag-uwi ko, nag-fasting ako ng 3 days. Fasting ako ng 3 days, walang tubig, nothing, absolutely nothing, no solid, no liquid for 3 days. Alam po yun, nagtaka ng nanay ko. Sabi niya, anak, sabi niya, ba't di ka kumakain? Sabi niya, may problema ka ba? Akala niya may problema ako, but I commit myself, nung pag-uwi ko during that time, I commit myself, Lord, sabi ko mag-fasting ako ng 3 days. Kasi si Jesus po, nag-fasting 3 days. No solid, no liquid. And that is what I did the moment that I went home during that time. Akala ng nanay ko, may problema ko. Hindi niya alam that I committed myself. Lord, kako, I commit myself to fast for 3 days. Yung una, manlalambot ka, manghina ang mga tuhod mo, sasakit ang ulo mo. Pero alam po nyo, after a while, nagiging magaan. The second day, ay nawawala na yung gutom mo. At yung lakas mo, higit pa. Sabi nga sa sarili ko, mas maganda pa yung pakiramdam ko pagka nagpa-fasting ako. It is true. It is true. Actually, fasting is healthy. In fact, the doctors, actually, inaano po nila yung, ina-advise nila yung every now and then, dapat daw po mag-fasting tayo para mapahinga yung mga intestines natin. So, fasting is healthy, pero kailangan, depende po. Depende. So, kailangan din po, alam po natin to paano gawin. So, sa ating 90 Days of Challenge, if you have not yet experienced fasting and prayer, we are going to challenge you and help you to be able to experience this so that every one of us, alam po nyo, maranasan po natin yung prayer and fasting sa ating mga life. Sabi niya, you will be given a booklet that contains a daily Bible guide in 90 days that will help you develop a lifestyle that will help you grow spiritually. Ayan. So meron pong mga bibigyan na booklet sa inyo na kung saan ito ang magiging guide natin for 90 days. Nasa gayon ay matiyak natin na lahat ay ginagawa natin upang tayo mag-grow spiritually. Luke chapter 8 verse 14. Sabi dito ganito. The seed that fell among the thorns stands for those who hear. As they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Ayan. Ano po yung sinabi doon? Yung pinaka-last part, yung naka-yellow. Basahin nga po natin. They do not mature. Ayan. Yan ang problema ng maraming mga Kristiyano. Ano po? That is the problem with many of us. They do not mature. Ang sabi po sa Luke chapter 8 verse 14. The objective of every one of us in our Christian life is that lahat po tayo mag-mature tayo. Ang ibig sabihin yan, yung pong tayo po, ang ating pananampalataya ay talagang tayo mag-mature. Pero makita natin dito, sabi niya, the seed that fell among the thorns stands for those who hear. Mga Kristiyanong nakinig ng salita ng Diyos. Sabi niya, but as they go on their way, they are choked by life's worries,
riches, pleasures, and they do not mature. Yan ang problema ng maraming mga Kristiyano. Yan ang problema natin sa year 2023, 2022, 2021, 2020, and 10 years before and 20 years before. Until this time, hindi tayo nagmamature. Now, doesn't mean to say that going to church means say you already matured. Yung pagtaas ng kamay, pag-awit, alam po nyo, hindi po yan yung ating basis sa maturity natin. Now, dito po ay sinasabi ng Bible that maraming mga tao, maraming mga Kristiyano, ang problema nila is spiritual immaturity. And sometimes, it is so hard for us to admit that we are immature. Ano po? Ang hirap aminin sa isang Kristiyano that he is immature. But of course, God knows. Ano po? And of course, your leader knows. Ang leader mo ay nakakita sa iyo. Ano? Nakikita niya yung mga trace ng immaturity. Kaya nga, ang problema po natin sa nakarang mga taon is spiritual immaturity. But I believe in the 90 days challenge that we're going to do, ano po, up to April, January to April, kung ito ay ating gagawin, kung susundin lang po natin, ano po, yung ating gagawin daily, I believe after 90 days, you will have matured in your spiritual life. And that is the goal of the 90 days challenge, na tayong lahat mag-mature tayo sa ating spiritual life. Bakit? Sapagkat yun po ang problema ng marami sa atin. 1 Corinthians chapter 3 verse 1, sabi dito ganito, brothers and sisters, I cannot address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. Ito po yung sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, hindi ko kayo makausap na parang mga matured Christians. I always have to consider you na parang lagi kayong baby. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang baby yan? No, we are no longer babies. Pero alam po nyo, when it comes to our faith, we are babies. You could just imagine, 20 years ka ng Christian, hanggang ngayon, baby Christian ka pa rin. Wow, di ba? Alam mo yun, yung mga baby, mga cute. Kami po ngayon ay, ayan, yung anak po ni Kuya Tan, meron kaming twins. Magko 4 months na sila, si 19. Alam mo, sa tuwing tinitingnan ko sila, tuwang-tuwa ko. Ang cute-cute nila. Ang gaganda ng yung aming mga twins. Ang gaganda nila. Ngayon, 4 months pa lang sila para magkikita ang bababakas mo na. And they are so cute. I love to look at them. Pero alam po nyo, kapag isang tao, 20 years old na, dumededi pa rin, hindi na siya cute. Hindi ba? Palagi nyo po nyo, cute pa yung isang tao, 20 years na, tapos dumededi pa rin. No, hindi na siya cute. Alam mo, 20 years old na, tapos ganun pa rin yung ano niya. Ay, hindi na cute yun. Cute na yun. Diba? Pero when it comes to spiritually, many of us, ang sabi ni Apostle Pablo ay ganito. Sabi niya, brothers and sisters, ang kausap po niya dito mga Christians, sabi niya, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. Meron palang mga Christians na matagal ng Kristiyano, pero baby Christian pa rin. Mere infants. Hindi mo makausap ng ultimong mga mature Christians. Bakit? Pagka kinausap mo ng konti, pinagsabihin, nagtatampo ka agad. Di ba? Ayan. Pagka hindi nakuha yung gusto, ayan. Nagtatampo ka agad. Sabi niya, next slide, when it comes to spiritual immaturity, no one gets to be born an old man. No one gets to bypass the years of being spiritually immature. Now listen to this. There is nothing wrong with spiritual immaturity. Okay? Okay. There's nothing wrong with that because every one of us will have to go through. Kumbaga, dadaanan nating lahat yan. So, nung ikaw ay tumanggap ka,
Yan. Ni ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon mo sa rin tagapagligtas, you are a baby Christian. So, ang ibig sabihin niya, lahat po tayo pinagdaanan natin yan. Yung tayo ay naging baby Christian nung katatanggap mo lang kay Lord, one week ka pa lang, 1 month ka pa lang, 2 months ka pa lang, Christian, 3 months. Hello, test mic. Yan. So kapag ka ikaw, halimbawa po, 1 month ka pa lang o hanggang 6 months, you're considered as a baby Christian. So in other words, naturally, dadaanan po natin ang pagiging baby Christian. Pero the problem is this. Marami nananatili silang baby Christian. Dapat hindi. Sabi niya dito, no, since no one gets to opt out of immaturity, Scripture doesn't condemn it but gives us help to deal with it. Bakit? Bagamat po hindi natin ito maiwasan na dumaan tayo sa pagiging baby Christian, tinutulungan tayo ng Biblia na malagpasan po natin ito. Sabi niya, immaturity is something that has to be addressed because even though you can avoid it, you must not stay in it for too long. Ayan. So bagamat pagdadaanan po natin yung spiritual immaturity, hindi ka dapat magtagal doon. Dapat after 6 months, or probably even after 3 months, dapat undi-undi nagmamature ka. Hindi ba? Hindi ka na katulad nung dati. Hindi ka na katulad nung hindi ka pa Kristiyano. Di ba? So nung ikaw ay 1 month na, medyo nagkakaroon ng pagbabago. And the first thing you will realize when you become a Christian is God changes our language. The first thing that makikita mo, mapapansin mo kapag ka na kay Kristo ka na, yung pagsasalita mo, binabago ng Diyos. The first thing that I notice sa sarili ko na ako born again is, hindi na ako nagmumura. Ayan. Yun ang unang-unang tinanggal ni Lord sa akin. Ano po? So yung pagmumura, pinalitan niya ng praise the Lord. Kaya lang naman, so tuwing magsasalita ako, puro praise the Lord. Ha? Ay, praise the Lord. Alam mo ganito, ay, praise the Lord. Siguro in every sentence that I say, alam mo yun, siguro twice kong sasabihin yung praise the Lord. Kaya tinawag ako doon ng mga kaibigan ko, si praise the Lord. Because every time I talk to them, every time I see them, alam mo nyo, yung parang naging ano bang tawag doon? Yung bukang bibig yung praise the Lord. Sa inyo po, ilan po sa inyo narito bukang bibig mo yung praise the Lord? Wala. Ha? Wala sa inyo na bukang bibig mo yung praise the Lord? Di ba? Dapat po lahat po tayo ngayon. Di ba? In whatever circumstances you are in, dapat ang bukang bibig natin ay praise the Lord. Di ba? Dapat yun po yung bukang bibig natin because when you begin to mature in your Christian life, it changes the way you speak. Nagbabago yung pananalita mo. Hindi ka nakatulad ng dati. Dati ang daming mga pagmumurang, lumalabas sa bibig mo. But when God begins to change you, the first thing that God changes is our vocabulary. Sabi po dito, sabi niya, spiritual immaturity deprives you of the rich blessings that God has in store for you and causes a lot of problems in life. Kailangan po nating i-address in this 90 days challenge ang our spiritual immaturity because, alam po nyo, if you do not mature in your Christian life, you deprive yourself of the rich blessings that God has in store for you and it causes a lot of problems in your life. Pagka hindi ka nag-mature sa iyong Christian life, alam mo, ang dami mong namimiss na pagkapala ng Diyos sa buhay mo. At the same time, it causes a lot of problems. Nagkukos siya ng maraming problema sa buhay mo. Kaya hindi ka pwedeng manatiling baby Christian. Amen. Sabi niyo sa iyong katabi, hindi ka pwedeng manatiling baby Christian. You have to grow. Sabi niyo sa kanya, mag-grow ka na. It's time for you to grow in your spiritual life. In our 90 days challenge in the year 2024, let's put an end to spiritual immaturity. Amen. And let us move forward to spiritual
maturity. Dapat po, iwanan na natin, sabi ni Apostle Pablo, iwanan na ninyo ang pagiging carnal, iwanan ninyo ang pagiging baby Christian, and let us move on towards spiritual maturity. Now, what are the 12 signs of spiritual immaturity? Ayan, eto na. Dito na po natin mababakas ang ating sarili. What are the 12 signs of spiritual immaturity? Number 1, you quickly get angry and easily fall into arguments. Ano po ba yung mga tanda ng spiritual immaturity? Nagkakaproblema itong ano ko. Okay? Hello, test mic. Ba't nawawala yung mic ko? Okay. Ayan. So number 1, sabi po dito, you quickly get angry and easily fall into arguments. Magagalitin ka ba? Yeah. Kahit na yung pinakamalit na bagay, nagagalit ka agad. Nang kaya alang ka kwenta-kwentang bagay. Gugulisak ka. Di ba? Nagagalit ka. Lahat sa loob ng bahay, pinagagalitan mo. Ultimong pusa, pinagagalitan mo. Di ba? It is a sign of spiritual immaturity. Oops, medyo pastor, mukhang tumitindi yata ang tama. So number 1, so 12 signs of spiritual immaturity, when you easily get angry. Signs daw po yan ng spiritual immaturity. Yung for nothing at all, yung wala mang kakwenta-kwentang bagay, galit ka kagad. Di ba? O yan, number 1. Sino pong tinatamaan dito? Bato-bato sa langit ang tamaan. Mag-praise the Lord. So sabi niya, number 1, you quickly get angry and easily fall into arguments. Yung lagi ka nagkikipag-argue, O number 2, you find it difficult to forgive people. Unforgiveness is a sign of spiritual immaturity. Yung kapitbahay mong matagal mo hindi kinakausap hanggang hindi pa na mapatawad. Di ba? So, unforgiveness is a sign of spiritual immaturity. Pagka humingi na ng patawad yung tao sa'yo, tapos ayaw mong patawarin, o kaya pinapatawad mo, kaya lang yung galit, nandun pa rin. Sabi mo sa kanya, sige, bati na tayo, pinatatawad na kita, pero tandaan mo, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Huwag kang dadaan sa tapat ng bahay namin. Babatuhin kita. Ganon. So tayo po, sometimes it's so hard for us to forgive. So, sabi niya, unforgiveness is a sign of immaturity. Ayan. Number 3, you find it difficult to accept criticism or even gentle correction. Yung hindi ka may tuwid, hindi ka tumatanggap ng pagtutuwid sa iyong leader, sa iyong pastor, sa iyong magulang, sa iyong kaibigan, sa iyong asawa, sa iyong teacher, o kahit na kanino. Wala silang masabi laban sa iyo. Lumalaban ka, nagagalit ka agad because you do not know how to accept criticism. Kayo po ba ay marunong tumanggap ng criticism? Kapag ka pinagsabihan ka ng medyo nasaktan ka, tinatanggap mo ba? Madalas ay hindi, di ba? Kaya marami tayong kaaway sa Facebook. Ayan, di ba? Kaya yan, kasi po hindi tayo marunong tumanggap ng criticism. So, not being able to accept criticism is a sign of spiritual immaturity. Ano ba yung leader mo? Yung pastor mo? Pinagsabi, yung damit mo ha? Ay klikli ng damit mo, parang sinturon na lang. Ha? Galit ka? Di ba? O kaya pinagsabihan ka ng cell leader mo, late ka na naman. Hanggang ka lang na laging late. O absent ka na naman sa cell group natin. Ayun, nagagalit ka.
And then sabi niya, number 4, you don't care for the poor, marginalized, and outsiders. You don't care about other people. Basta para sa akin, ang sarili ko lang. Wala akong pakialam sa'yo. Wala akong pakialam sa ibang tao. Pagka wala kang pakialam sa ibang tao, it is a sign of spiritual immaturity. And then next is number 5, you don't speak the truth. Sinungaling ka. Sakit, ano? Sakit. Tawagin ka sinungaling. Pero ano po nyo, telling lies is a sign of spiritual immaturity. Alam po ba ninyo kanino anak yung lahat ng sinungaling? Sabi ng Bible, for the father of all liars is Satan. Kaya kailangan, pagka Kristiyano tayo, wala nang sinungaling. Pagka dumating, naniningil ng utang mo, sabi mo sa anak mo, ay, sabihin mo, wala ako. Hindi ba? Sinutusan mong anak mo, dumating yun ng naniningil. Sabi mo sa kanya, wala ako. Sabi po ng nanay ko, wala daw po siya. Hindi ba? Sabi ng anak mo doon sa naniningil. Pinasasabi po ng nanay ko, wala daw po siya. You tell a lie, you tell lies. And then next is, you are always thinking about yourself. Makasarili ka. Laging iniisip mo, sarili mo lang. It is a sign of spiritual immaturity. Then you're not using your spiritual talents. Hindi mo ginagamit yung mga kaloob na binigay ng Diyos sa'yo. Hindi ba? Pagka sa ibang lugar, yung magandang mong boses, ayan, ginagamit mo sa ibang bagay, diba? Sa karaoke, magdamagang karaoke, di ba? Naririnig ka hanggang sa kabilang baryo. Pero pagdating sa church, ayaw mo magpagamit kay Lord. Diba? Alam po ba nyo na we always have a struggle, yung ating music team, laging may struggle yan when it comes sa kanilang team. Bakit? Laging kulang po sila. Ano? Laging kinukulang. Alam mo, kanina, dapat si Kuya Teng, magkano si Paro, nagkanisa ko, masakit ang pakiramdam, nilalagnat. So si Ate Lela, hindi dapat mag-lead ngayon. So, napilitang mag-lead ngayon. Palakpakan po natin yung ating mga music team. Alam po nyo, yung sakripisyo nila, ayan, si Ate Lela, bit-bit niya si Cody, bit-bit niya yung kambal niya. Kanina hindi umaandar yung elevator, buhat-buhat nila yung mula sa baba, yung stroller na malaki, everything. Imagine the sacrifice for them to be able just to use the gifts that they have. Diba? Pero ikaw, ilang beses ka nang kinausap, uy, sama mo naman kami sa music team. Hindi. Ilang beses tayong umayaw. Pero pagdating sa party, ang lakas ng boses mo, hindi ba? Hanggang sa kabilang baryo, naririnig. 2:00 na madaling araw, umaawit ka pa. Hindi ba? Binubulabog ang buong baryo. Pero hindi po dapat. Sabi niya, if you're not using your spiritual gifts, sabi niya, it is a sign of spiritual immaturity. Then you're constantly seeking pleasure. Wala kang inisip kundi yung pleasure. Di ba? You're not humble enough. Hindi ka marunong magpakumbaba. You are not interested in growing spiritually. Wala kang pakialam kahit mag-grow ka spiritually or not. You have a hard time asking for help. And then you can discern between good and evil. Hindi mo ma-distinguish kung ano yung tama at saka mali. Kaya kung ano yung maisipin mo, kung ano yung maisipan mo, yun ang ginagawa mo. Why? Because you are not able to distinguish between good and evil. Kaya nga po, alam po nyo, the problem of many of us is spiritual immaturity. The year 2024, putulin na po natin yung pagiging baby Christian natin. Through the 90 Days Challenge, it will help us grow in our spiritual life. So much so that we are able to develop lifestyles that will help us mature in our Christian lives. In our Christian life. Okay, next slide. So kaya nga po dito, meron tayong gagawin. Meron po tayong 21 days of prayer and fasting beginning January 1 to 29, 2024. Ayan. So, simula po January 1st hanggang January 29, 2024. Alam po nyo, magkakaroon po tayong 21 days of prayer and fasting. Why? Because we would like to be able to develop this lifestyle to every one of us. You could just imagine the benefit to your personal life, to your family, and to the church if every one of us learn
how to pray and fast. So bakit hanggang 29? Kasi po, Monday to Friday lang. So binibigyan namin kayo ng pagkakataon na magkaroon kayo ng cheat day. Ayan, yung Saturday at saka Sunday. Kasi baka gusto nyo yung lumabas, kayo mag-anak, at least pwede kayo mag-dinner sa labas. So binigyan po natin yung Saturday at saka Sunday. We decided na yun po yung cheat day natin. And then the next day after that, Monday, kaya nga po, to complete the 21 days, aabot po ito ng January 29. Ayan. So, I challenge every one of us to become a part of this. And then meron po tayong Week of Fire. That will be January 1 to 5, 2024, 6 o'clock p.m. every day, simula po January 1st, Monday to Friday, pagkatapos po ng putukan ng New Year, the next day after that, meron po tayong Week of Fire, 6 o'clock p.m., doon po sa church po natin sa May Pandan. Sorry, dito pala. Okay, dito sa General Mall. So, I invite every one of you to become a part of this. Kailangan po, simulan natin ang 2024 ng tama through prayer and fasting. And then, meron po tayong weekly morning prayer every Saturday beginning January 6, 2024, 5:30 a.m. Ano po? Doon po sa church natin sa May Pandan, sa May San Ignacio, that will be every Saturday at 5:30 in the morning beginning January 6. So pagkatapos po ng ating Week of Fire, the next day after that, ay magkakaroon naman po tayo ng morning prayer. We used to have that before the pandemic. Pero nung pong nagkaroon ng pandemic, na-stop yan, naging online na lang. Ano po? So we still have our morning prayer every Saturday online. But we would like to go back doon po sa ating face-to-face na morning prayer. So I invite every one of you to come every Saturday, 5:30 a.m. para po sa ating morning prayer. Meron pong libreng kape at saka hotdog. Ayan. So, number 2, the challenge of connecting stronger. Ayan. The challenge of connecting stronger, of connecting people, of connecting with God's people. The 90 Days Challenge is designed to connect you to a care group where you will belong and begin to thrive in your Christian life. These care groups meet weekly in homes for fellowship, prayer, evangelism, and discipleship. Ikalawang challenge po, harapan natin sa year 2024 is to become a part of a care group inside the church. Marami po sa atin, we do not want to become a part of a care group. Why? Because we want to be able to live by ourselves. Walang nakikialam sa iyo, walang nakakalam kung nangyayari sa buhay mo. Pulong po niyo sa Acts chapter 2, verse 46 to 47. Sabi dito ganito, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who are being saved. Ikalawa, the challenge po natin ay mag-participate po tayo sa small group or home groups ng ating church. So right now, if you are not yet a part of a small group, I challenge you, na maging part po tayo ng small group. Sabi dito, small groups provide an opportunity for members to grow spiritually and deepen their faith. The intimacy of a small group setting allows for open discussion, prayer, and study of the Bible in a way that may not be possible in a larger church setting. A thriving small group allows for deeper connections and relationship to be formed between church members. People tend to create stronger relationships when they meet in smaller groups. This allows them to form deeper connection. Dapat lahat po tayo, member tayo ng isang care group. Dati po ang tawag natin dyan, cell group, pero we rename it into care groups. Bakit po? Ito po ay samahan o isang grupo na ilang mga Kristiyano, between probably 5 to 12 people, small group, that they meet weekly in homes for encouragement to each other. Kailangan po natin yan. Sa paglalakbay natin bilang Kristiyano, kailangan po natin makasama sa paglalakbay. Sabi nga po dito, what are the benefits of home or care groups? Number 1, you will have a genuine spiritual family to share your spiritual journey.
Kapag ka ikaw ay kabilang sa isang care group, meron kang kasamang naglalakbay sa iyong Christian life. You are not alone. In other words, all the challenges and everything that you go through, meron kang kasamang naglalakbay. I remember nung kayo po ay nagpunta, sinubukan po namin yung North Loop. Yung North Loop, kapag sinay pong North Loop, yung naglakbay kami, mula po dito sa Pampanga, ay inikot namin ang buong Luzon, hanggang doon sa pinaka Tuguegarao, pabalik dito, yan, pabalik. For 3 days. Alam po nyo, kaisama ko nun yung mga bata. Si Jonathan noon siguro ay mga around 6 years old pa lang. Puro babaeng kasama ko. So naglakbay po kami. And then nang bandang nasa Cagayan na kami, inabot po kami ng madaling araw sa daan. Kasi naghahanap kami ng hotel sa Tuguegarao, wala kayong makita. So we have decided to move ahead at maglakbay na kami papuntang Ilocos Sur. Akala ko malapit lang. Alam mo, inabot kami ng madaling araw. Hanggang dumaan kami sa isang liblib na lugar for 1 hour. Wala akong nakitang bahay, wala akong nakitang sasakyan for 1 hour. Alam po nyo, nakakatakot pala yung ganon. Yung bundok-bundok ang dinadaanan mo, liblib na lugar, tas may mga portion daan na sira-sira. Nag-iisa kang naglalakbay. Sabi ng mga kasama ko sa sakyan, Uncle, nasi-CR na kami. Sabi ko, tiisin nyo, sabi ko. Alam po, hindi kami huminto hanggat hindi kami umabot doon sa isang lugar na kung saan merong isang bahay, parang merong maliit na tindahan na kung saan nakipag-CR sila. That's for more than an hour. Doon ko na-realize, ang hirap palang maglakbay na nag-iisa. Nakakatakot. It is so with our Christian life. Nakakatakot maglakbay sa ating Christian life na mag-isa ka lang. Kailangan mo ang kasama sa paglalakbay mo sa iyong Christian life because there will be people who will encourage you. There will be people who will pray for you. There will be people who will join you during difficult times of your life. Sa mga panahon na ikaw ay nalulungkot, sa mga panahon may pinagdadaanan ka, mayroong mga tao magpipray sa iyo. You are not alone, in other words. Kaya nga po lahat po tayo, we must become a part of a small group. Sabi nga, you are able to exercise your gifts. Dito po sa church, very limited ang opportunity may exercise ang gifts natin except for the music ministry and others na ginagawa natin every Sunday. But in a small group setting, you are able to exercise your spiritual gift. Ano ba yung gift na binigay sa iyo ni Lord? May maganda kang boses, marunong kang magluto or whatsoever, marunong kang magturo, and all of these things, you'll be able to use all of these gifts. That's why it is important for every one of us to become a part of a small group because it gives you the opportunity to use your gifts. Number 3, members help each other create positive changes in life. They provide a secure environment to share difficulties and receive prayers and encouragement. Meron kang prayer partners. Unang-una, yung cell leader mo, and then yung kapatid mo sa cell group. Alam mo? So, meron nagpipray sa iyo. You can always count on them to pray for you every time you're going through difficult times in your life. Kapag kami pinagdadaan, sister, pag-pray mo naman ako. Sis, pwede bang pag-pray niyo ako sa ating group? Kaya alam po niyo, napakahalaga ng ating small group. Bakit? Kasi po may mga taong genuinely concerned with you personally and spiritually. Meron kang tatakbuhan. Sa mga panahon na ikaw ay dumadaan ng mga pagsubok at merong magkipray sa iyo. You can create opportunities to evangelize and disciple whole communities. May pagkakataon ka na isama yung iyong kaibigan, yung iyong anak, o sino man sa inyong cell group. Bakit? Kasi ito po'y ginagawa sa mga bahay-bahay. So therefore, it is yung pong medyo mas conducive ito for evangelism and discipleship. Kasi hindi po ito church setting. So sa ating 90 days challenge, ang second challenge natin, how can I become a part of a cell? I do not want to journey this world alone. Ayoko maglakbay sa aking spiritual life nag-iisa. Kailangan ko yung katulong. Kailangan ko yung mga prayer partners. Kailangan ko ng mga tao mag-encourage sa akin. Kailangan ko yung mga tao magko-correct sa akin kapag napapalayo ako kay Lord. Kapag ka po tayo, wala po tayong small group setting, hindi tayo kabilang, nagbabackslide ka na, walang nakakaalam. Napapalayo ka na kay Lord, hindi napapansin. Alam po niyo, maraming mga tao sa ating church, hindi napapansin, unti-unti napapalayo kay Lord. Dahil hindi po sila part ng small group, hindi napapansin. Eventually,
nabalitaan na lang, ay si ganito nag-backslide na, ay si ganito, nagbalik na sa dating buhay niya. It becomes too late. But if you are part of a small group, o hindi ka nag-attend nung last week, napansin kita, hindi ka nag-attend last Sunday. Bakit? May problema ba? May pinagdadaanan ka ba? Halika, pag-pray kita. May problema ka ba? Halika, sabihin mo sa akin. Di ba? So, mayroong mga tao pong nangangalaga sa atin. Kaya nga, ang tawag nga po dyan, care group. Care group. So, ang ating 90 Days Challenge, it will help us. Tutulungan po tayo nito na makonect tayo sa mga small groups po natin sa loob ng church. Last 2 weeks ago, nabigay po kami ng ganito. Mamaya, mamibigay ako ulit. Yung pong hindi nakapag-fill up ng ganito, paglabas po nyo, please mag-fill up po kayo nito. Bakit? Mahalaga ito sa amin sapagkat makikita namin dito yung mga wala sa cell group at malalaman po namin kung sang cell group kayo or care group kayo angkop. So please po mamaya, kung hindi po kayo nag-fill up nito, bago po kayo lumabas, i-fill up po natin, ibigay po natin, ibalik po natin sa kanila. Because pagdating po ng January, lahat po tayo ay mailalagay sa mga cell group na angkop sa inyo. Okay? Number 3, the challenge of sharing greater. The challenge of honoring God with all that we have and experience God's abundant blessings. Alam po niyo, ang nice ng Diyos, lahat tayo kanyang pagpalain. Lahat tayo pagpalain. Nais ng Diyos ng lahat ng Kanya ay ibigay sa atin. Pero our challenge is sometimes we are not experiencing the abundant life. Why? Because hindi natin na-develop yung mga lifestyle na nagbubukas ng pinto ng langit upang tanggapin natin ang lahat ng mga pagkapala ng Diyos. The 90 Days Challenge is designed to help you experience the abundant life by developing the lifestyle of tithing and giving that will open the windows of heaven in your life. It also helps us develop generosity and gives us the opportunity to share our blessings to others. So sa ating 90 Days of Challenge, magiging lifestyle po natin yung pagbibigay. Bakit? We are going to commit ourselves for the next 90 days na ibibigay natin ang ating tithes faithfully, na ibibigay natin ang ating offering faithfully, and then we're going to be more generous with other people more faithfully. Sabi diyan, the challenge of putting God first and honoring Him with our tithes and offerings. Kaibigan, ang tagal mo ng Christian hanggang ngayon, hindi mo pa napapractice ang tithes and offering. Iwanan mo na sa year 2023 yan. Beginning 2024, begin to practice tithing and you will see it will make a big difference in your life in the year 2024. Ang dahilan kung bakit hindi mo nararanasan yung abundant life na ipinangako ng Diyos is because you do not follow yung sinabi ng Diyos. Malachi chapter 3 verse 8 to 12 ang sabi ganito, will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Sabi ng Diyos, sabi niya, pwede bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Sabi niya, yes. Ang sabi niya, paano ka namin pinagnanakawan? And then God responded, you are robbing me in your tithes and offerings. And then sabi niya, you are under a curse. Because you are robbing me. Alam po niyo sabi ng Bible, when we do not give our tithes and offerings, we are robbing God, and because of that, we are under a curse. It's about time that every one of us be freed from this curse. For the year 23, tapusin na po natin yan. Pagpasok natin sa year 2024, putol na yung sumpa. Amen. Sa ating mga finances. Na sa ngayon, maranasan natin yung abundance na ipinangako ng Diyos sa atin. Please imagine, 30, 40 years ka ng Christian, hanggang ngayon ipinag-struggle mo pa to. Diba? Sa ating 90 Days of Challenge, this is going to be one of our challenges. Sabi po sa Malachi chapter 3, verse 10 to 12, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, said the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing you will not have room enough to receive it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed,
For yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Ano pangako ng Diyos? If you will do this, sabi niya, I will open the windows of heaven. Floodgates nga ang sabi ng Bible. And pour you out a blessing, sabi niya, wala kang sukat paglalagyan. Wow, grabe, no? Yung pangako ni Lord sa iyo. So you will only experience this in the year 2024 if we learn the lifestyle of tithing and giving. Kaibigan, kini-challenge kita. Tapusin mo na. Tapusin mo na sa year 2023 yung pagiging unfaithful mo kay Lord. So, this is one of the changes that we have to make in the year 2024, that we are going to be faithful to God. Amen. Yung talagang faithful ka kay Lord, honest ka kay Lord, yung talagang para sa Kanya, ibinibigay mo. Okay? Sabi niya, when you do that, sabi niya, I will prevent pests from devouring your crops and vines in your field will not cast their fruit. Sabi niya, alam po nyo, sabi na kapag ka daw po ginawa natin yon, sabi ng Panginoon, sabi niya, God will prevent sickness, pests, pestilence coming into your life. Ang dahilan kung bakit kuminsan pinipeste ang buhay natin, alam po nyo kasi we are not faithful to God in our giving. Amen. Sabi dito, the purpose of tithing is to teach you always to put God first in your life. When you do not give your tithe, it means say you do not put God first in your life. Hindi si Lord ang number one sa life mo. Hindi si Lord ang number one sa life mo. It means to say you have no faith in God. Ang ibig sabihin, parang feeling mo, nawawalan ka, hindi magkakasya yung budget mo. Kaya hindi mo binibigay, takot ka. Ibigay yon because you feel na magkukulang ka. But remember this, God can do more with the 90% than with the 100% that you try to keep for yourself. Amen. And then, the challenge of sharing your blessings. 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. And then James chapter 2, verse 14 to 17. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or your sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? The next challenge is this, the challenge of sharing your blessing. The challenge of sharing your blessing. Ang sabi ng Bible, command those who are rich. Well, we don't have to be rich to be able to share our blessings to others. Amen. Kaya nga po, alam po nyo, meron linagay si Lord sa puso ko. Itong only 2 weeks ago, God is speaking to me that our church should do this, yung give love on Christmas Day. Give love on Christmas Day. So, we are going to share our blessings to a family in need this Christmas and be give God's miracles to them. Gifts will be accepted in kind or in cash. Alam po nyo, ang puso ko nagdurugo pagka nakakabasa ako ng text, ng messages na ganito. I just would like to read this. Ano po? Anonymous po ito. I'm going to make this anonymous. Ayan. I want every one of you just to, ayan, babasahin ko lang po ito, no? Para alam nyo na may mga talagang tao talaga na may mga pinagdaanan, sabi niya. Okay. Sabi niya. Sabi niya, Pastor Lawrence, patawarin po ako ni God. Po, please, patawarin po niyo ako, Pastor, please. Gusto ko lang po, kahit mag-ina ko lang po, kumain po sila. Thank you so much, Pastor. O sige po, Pastor, God bless.
Kanina umaga, tumanggap na naman akong text. Sabi niya, Pastor, gutom na ako, wala po akong makain. Alam po nyo, so yung nakakatanggap ng text na ito, nagdurugo ang puso ko. So every now and then, ano po ang church po natin kahit na paano ay nakakatulong sa mga taong dumadaan sa mga ganito mga pagkakataon. Pero po nyo, hindi lang po ang church. Dapat tayo po, itong Paskong ito, natitiyak ko, marami sa atin saganang Noche Buena natin. Di ba? Maraming pagkain sa pagkainan. Pero po nyo, itong Paskong ito, maraming malungkot. Bakit? Kasi wala po silang makakain. Hindi ko lang po maano yung last message sa akin. Ito. Teka, gusto kong basahin last message. Ito. Sabi niya, gutom na po ako, Pastor. Ngayon, kahapon pa po ako walang bigas, tinapay, Spanish bread, nabili ko po sa 20 pesos. Ito po yung mga natira na lang po sa perang binigay ninyo nung last Saturday po. Yung magina ko po kasi binigyan ng pamasahe po ng anak niya. And then, doon na daw po sila magpapasko. Sorry po, Pastor, sabi niya. Ayan. Alam po nyo, may mga tao pa lang talagang they are so desperately in need. Ngayon tayo po, we have so much. We have so much. So, sa Pasko po, sa December 25, maglalagay po ako ng dito, ng isang box dito, ng pamagat ay Give Love on Christmas Day. You can make a difference to a family this Christmas by giving whatever you can share. Maybe the Lord has blessed you so much. Diba? But there are people, may mga tao na, alam po nyo na, pati yung kakainin lang po nila sa loob na maghapon, hindi nila alam kung saan nila kukunin. Sa atin, nasisira lang ang pagkain. Nasa rep lang ninyo. Di ba? Punong-puno ang rep nyo, nasisira lang ang pagkain, pero may mga taong walang makain. So we can make a difference this Christmas. So maglalagay po ako ng box dyan. You can give anything in kind or in cash, and then we're going to give this to these families who are desperately in need. And every one of us will say, Amen. Wala nag-amen. That is the value of being a Christian, being able to help others. Yung pagtulong sa kapwa. Yung pagtulong sa kapwa. So we can make a difference. So ano po ang malilikom natin dyan? Maglalagay tayo ng box dyan. Ano man malilikom natin yan? Ipamimigay po natin yan sa lahat po ng mga member ng ating church na may malaking pangangailangan. Wala pong pupunta sa church doon. Lahat po. Sabi ko sa aking mga leaders, okay, i-identify ninyo sa mga ninyo kung sino mga may pangangailangan, tutulong tayo sa kanila. And every one of us will say amen. Okay? So, pwede po tayo mag-share. Tumanggap ka ng bonus mo, di ba? O pwede akong mag-share kasi meron walang trabaho, walang bonus, walang nothing. So, pwede kong share yan sa kanila. So, pagka po ginawa natin yan, it will make a difference sa mga tao na mararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. And then lastly, yung first fruit offering natin, ito naman para kay Lord, binibigay po natin every December 31st. Yung po ating December 31st, ibibigay po natin yung ating first fruit offering. Okay lang po, mag-extend lang po ng another 5 minutes. Gusto ko lang tapusin ito. Next is lastly, the challenge of going wider. The challenge of obedience to the Great Commission. The Rightness Challenge is designed to give you the opportunity to participate in bringing the lost to Jesus. Our Back to Church Sunday is the best time to bring your friends and loved ones to come to know about Jesus. It is also a good time to restore your disciples. Matthew chapter 28, 19 and 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I will be with you always to the very end of the age. Alam po nyo, gagawin po natin, ang pinaka-last challenge natin sa year 2024 is yung makapagdala ka ng kaluluwa kay Lord. Ilan taon ka ng Christian? May na-invite ka na ba sa church? May nadala ka na ba? Napasaya mo na ba ang buong kalangitan nang dahil sa mga taong dinala mo sa church o dinala mo kay Lord?
2024 po, doon po sa ating Back to Church Sunday, sa ating 90 Days Challenge, this is your opportunity, number one, to restore your disciples and then to bring your loved ones to Jesus. So lahat po tayo, ang goal natin, within 90 days, kahit na makapagdala lang kayo na kahit na isa lang. Metong na mo, yung kaibigan mo, kumari mo, mas maganda, mas marami. Sa ating 90 Days Challenge, we are going to get involved with the Great Commission by bringing somebody to Jesus. Amen. So mga magulang, mga kapatid, those are the four challenges that we are facing in the year 2024. And I challenge you, every one of you, be a part of our 90 Days Challenge. Amen. Maging bahagi po tayo nito. Bakit? Kasi ito magdadala ito ng tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Amen. So pwede po bang tayong lahat ay tumayo right now and we're going to pray. Aming Ama, sa umaga po ito, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Lord, salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na pinagkakalob mo sa amin upang kami maging bahagi ng aming 90 Days Challenge. Pagkakataon, Panginoon, na kami ay lumago sa aming pananampalataya, pagkakataon na tapusin na namin ang aming pagiging baby Christian. Panahon na para kami lumago sa aming pananampalataya, kami maging kapakipakinabang sa iyong gawain, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin this morning, Lord, that we may grow in our Christian life. And Lord, do all the four challenges for the year 2024. Lord, I pray na kami maging matapas sa aming pag-ibigay. Lord, ma-develop po namin, Panginoon, ang lifestyle, Panginoon, of giving. The lifestyle, Lord God, of devotion, the lifestyle of prayer and fasting, and Lord, the lifestyle of bringing the lost to you. Lord, hindi namin ito kayang gawin sa aming mga sarili. We need your help, Lord God. Kailangan namin ang iyong banal na Espiritu na sa gayong kami ay magtagumpay sa aming 90 Days of Challenge. Maraming salamat po, Panginoon. Akin tinatalaga ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Nasa gayong, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magamit mo at maging kapakipakinabang, Panginoon, sa iyong gawain for the year 2024. We believe, O God, that you're going to give us success sa aming pong 90 Days Challenge na aming gagawin. Lord, maraming salamat po sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Nandito na po tayo sa dako ng pagkakaloob. But before we give, gusto ko pong magpakilala. Ako po si Erica Sanyidosa. So one of the primary leaders po ni Pastora Malu, and I am also a Sunday school teacher and an accountant by profession. So I just want to share how God moves in my life. I was born here in Pampanga, but I grew up in Rizal dahil taga Rizal po yung father ko. When my father's company in Manila closed, our family faced financial difficulties. So after a few years, my parents decided to move here in Pampanga dahil taga dito naman po yung mother ko. So year 2016, ako po yung last na lumipat dito right after I graduated. So iniwan po namin yung mga gamit at bahay namin sa Rizal na ngayon po ay pinapaupahan po namin. And we moved here to Pampanga na damit lang po yung mga dinala namin. In short, nagsimula po kami sa konti na meron po kami. At first, we only rented out a small apartment until my auntie's properties become available. From renting a small apartment to a bungalow house. So yung dati po na nire-rent namin na apartment, ngayon po nagre-rent po kami ng bungalow house, which is thrice the size of our first apartment at a low-cost rent po. Yes po, we are still renting, pero hanggang wala pa po yung pinag-pray namin na house and lot for our parents, ang Lord po ay faithful. Sa mga tinatanim po namin, sumasagot po ang Panginoon sa mga seeds and offerings na yon. In 2022, He made it possible for me to invest into a community housing in Sapalibutan. So ito po yung model house. So year 2020-2023, another door has been opened. An investment of piece of lot in Bacolor. Ito po yung picture. So in January 2023 also, this year, I also decided to leave my corporate job as an accountant. Why? Because two of my prayers sa first fruit offerings ko po, this 2020-2023 is a multiple sources of income and a 6-digit salary.
So I believe our God is faithful to those seeds, which He is. The same month, I began working directly for an Australian accounting firm. So my client provided a complete set of pieces for my work from home setup. After a month, I got my second client from United Kingdom. I really praise God for His goodness. 3 po kami ng mga kapatid ko ang may magandang trabaho na. At isa na lang po ang nag-aaral. This year also, yung bunso po na kapatid ko ay magka-college na. At alam po natin lahat ang gastusin po sa college. And tuition fee ay hindi po ganun kasimple. Especially po sa mga parents. At kapag ito rin po ay private school. So last July, nag-apply po yung kapatid ko na bunso to be a student assistant sa Holy Angel University para kami po ay makapag-save ng 100% tuition fee. So after a week of waiting for a result, habang nagwo-work po ako, hindi ko po alam bakit ako yung naka-receive ng message. Unfortunately po, yung kapatid ko, hindi siya natanggap for the grant doon sa student assistant. But you know what po? Every time I give my tithes and offerings to the Lord, isa po sa prayers ko, yung makapagtapos po ng pag-aaral yung kapatid ko. The same week, when she declined for a student assistant program, my third client arrived. Right away, I told my parents na tutulong po ako sa kapatid ko. So I commit my monthly earnings sa third client ko po para po pang-paaral ng kapatid ko hanggang makagraduate po siya ng college. So, grabe po si Lord, no? He is always on time. And as we give our tithes and offering this morning po, gusto pong i-share sa inyo yung Isaiah 49 verse 23. It says, "You will know that I am the Lord. Those who hope in me will not be disappointed." Every time that we give our tithes and offerings to the Lord, Lord, I trust in you. Lord, etong prayers na to, eto pong meron ako, pinagkakatiwala ko sa'yo, na ako po ay hindi mauubusan sa mga susunod na araw. My prayer is that one day when people ask us why we are experiencing such blessings and abundance, di po dahil magaling tayo or kung ano paman, simply because nagtanim po tayo. Amen po ba? Pakisabi po sa mga katabi po natin, magtanim ka lang. Amen. So, pwede po bang tumayo tayong lahat and hawakan po natin ang ating mga tithes and offering and let us give it faithfully to the Lord. Let us pray, Lord, we thank you for your grace. We thank you for your provision. We thank you for your goodness. Napakabuti mo po, Panginoon. At sa mga oras na to na kami po ay magkakaloob, naniniwala po kami na sa bawat kaloob na to, sa bawat seeds na to, kakaibat nito, Panginoon, ang kasagutan sa aming mga panalangin. Ang kagalingan sa aming mga karamdaman. Ang kalakasan, Panginoon, sa aming mga panghihina. At ito rin, Panginoon, ang aming pasasalamat sa kabutihan mo po sa buhay po namin. Lord, may these tithes and offerings magamit po, Panginoon, sa iyong kingdom. Makapag-share ng gospel, Panginoon, at lumawak, Panginoon, ang iyong kaharian. Muli, Lord, tanggapin mo po ito. Ito pong aming pasasalamat at kaloob sa iyo. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen.